everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, isi-share ko po mulit sa inyo ang video ito. About po ito sa rally ng alyansa sa Inares, sa Antipolo, Rizal. So panoorin nyo po ang video ito guys. Siguradong magugustuhan nyo at kikilabutan kayo sa dami ng tao. Ako ay sobrang kinilabutan dito guys kasi alam nyo ba ang hiyaw ng mga tao? BBM, BBM, BBM. Kaya nakakatuwa at nakakatindig balahibo talaga na sa kabila ng lahat na pambabati ko sa ating Pangulo at pangmamaliit at pang huhusga na kung ano-ano, sa kabila ng lahat guys, marami pa rin ang nagmamahal at nagtitiwala sa ating Pangulong BBM. Kaya guys, panoorin nyo ang video ito. Sa mga basher dyan, sige lang, comment lang kayo, wala akong pakialam, basta ako, susuporta ako sa tama at hindi sa mali. So panoorin nyo guys ang video ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Tagaliran, ewan ko na lang kung inyong matitiis. Please, baka ka mainis sa akin o sa kasama ko. Kaya pakul ka ng mama ko. Baka you know, magkano ka sa akin. O video, please, wag mo na malartigan mo. Sipin-sipin mo naman. Kita mo, nag-enjoy ka naman, di ba? Anong say mo? Sabi na ka maingay. I want some hands up. Come on, come on. I want some hands up. I want some hot stuff, baby, you feel it. Sa pinakamaingay, meron akong ibibigay. Come on, sino pinakamaingay? Sino pinakamaingay? Parang ditong ingay! Parang ditong ingay! Come on, come Parang on. ditong ingay! Alright, check it out! Pag sinabi ko all the way, sabihin nyo alyansa, all the way! All the way! Ito pinakamaingay! Ito pinakamaingay! Ito pinakamaingay! Ito pinakamaingay! Pag sinabi ko all the way, sabihin nyo alyansa, all the way! All the way! All the way! Come on. All the way! Ano ito pinakamaingay? Narito! Come on, come Looking for on. some hot stuff, baby, you feel me? Sa I want that. pinakamaingay, meron akong ibibigay. Yo! Right now! Pag sinabi ko all the way, sabihin nyo alyansa, all the way. All the way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you have to do is just meet me at the... Rizal! Let's go! Come on. Come on. Yeah. Tara, pinakamaingay! Tara, pinakamaingay! Para dito yung pinakamaingay! Para dito yung pinakamaingay! Check it out! Here we go! Come on. Come on. Come on. What? Para dito! Come on. Para dito! Para dito! Come on. Para dito! Para dito! Come on. What? Kahit saan dyan, hindi ka mahilig na mag-beat. Mataas ang kanyang level, hindi mo siya ma-reach. Taga-board, taga-dance ba, ang hilig niya Tumigo. Palala, mamaya, Pag ang iwis niya na chingo. Sila ang mga babae na bihirang gumiti.
ganda ng kanyang brain. Don't you want me? Come on! All you have to do is just... Let's go! Come on! Come on! Come on! What? Para hindi ko ba? Come on! Para hindi ko ba? Come on! Para hindi ko ba? Come on! What? Lagi niyang hawak kanyang cellular phone. Pabrikan kumpanya TJO. Kaya si Robby sa kanyang ice cream. At siya'y nagbabalik pagdating na dilim. Puro credit card na wala siyang cash. Lagi kinokirl ang kanyang eyelash. Kapag siya'y nasa mall, it's a 9 to 12. Sa pinakamaingay, everybody sing! Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you? Say what? See tomorrow, but tonight go crazy. All you have to do is just happy ball, no! Come on! Come on! Come on, what? One more time! Come on! One more time! Come on! One more time! Come on, what? Bring it out! Sino pang wala? 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 Pag wala ka pang souvenir, ikaw ay magwala. Sino pang wala? 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 Pag wala ka pang souvenir, ikaw ay magwala. Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, alyansa, all the way, all the way. Pag sinabi ko, Rizal, sabihin nyo, alyansa, Rizal, Rizal. Sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Nasa naingay natin po! Para ito pinakamaingay! Come on! Para ito pinakamaingay! Say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Come on! Here we go! All the way! Whoa! All the way! Ah, yeah! Oh, all the way! Sino ba ang pinakamaingay? CVB! Ako'y kasama natin! Bumanan sa akin na bimo ko niya, bili mo ko doon. Natuturo na siya, hindi pa kami on, upang di mahalata. Siya ay nagpayabang, nagbibinisip pa, daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na. Come on! Naalaway sa baga niya, habig na. Nang ako'y makaliga, di ko siya matampuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. When the night, oh my, let's go, baby. Oh yeah, at di na kaya hindi ko marinig. Oh, madalas, lumalabas. Parang di yata. Come on, dito, parang ito. Sa Cafe Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami. Ang taya. Kaya sabi, dalaway. Uminom na kami. Inagadya ang baso. Ang sabi niya sa akin, di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo. Nawala ng akin. Nang ako'y magising. Aking napansin. Pangalan ng hotel. Kaya nasabi ko na ko, i-split na ako. Pagdabo ko ng girlfriend ko, mahirap to. Wala sa isip ko, ang kanyang maiwang. Risa sa pinakamaingay,
Come on! And then alright, let's go, baby. Oh yeah! At pinatay ang Hindi ko marinig! O madalas, lumalaban. Nasaan hindi na siya? Oh, dali, dali! Come on! One! Ito dalawa, ito dalawa! Oh, madalas! O madalas. Lumalaban! Banyo Queen! Ito ang pinakamalagay! Yeah, yeah, here we go! Say ho! Say ho! Say hey, 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 ho! Say hey, 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 ho! Ito pa ang pinakamaingay! Ito pa ang pinakamaingay! Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, Alyansa, all the way! Oh, all the way! Ito ang pinakamaingay! Ito ang pinakamaingay! Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, Alyansa, all the way! All the way! All the way! All the way! Ito pa ang pinakamaingay! Ito pa ang pinakamaingay! And the night, alright, let's go, baby! Oh yeah! At pinatay ang Hindi ko marinig! O madalas, Lumalaban! Nabigyan nyo na siya! Oh, dali, dali! Go! When the night has come at pinatay ang ilaw, o madalas ang alyansa nasa inyong harapan kasama ni Andrew E. Sino ang pinakamaingan? God bless Rizal! God bless Antipolo! Thank you! muli, Andrew E! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin dito sa grupong alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 ay hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM, pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi nyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Ito po ang ating mga senatorial candidate po. Maraming salamat po. At nakarating po kayo dito sa ating counting programa para po ay mapakilala at maipagmalaki po namin
ang aming kandidato para sa Senado. Kaya ngunit palagay ko po, hindi pa po masyadong kailangan mangampanya dahil alam niyo naman po, kilala niyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na halalan. At ako po ay napakadali pa para sa akin na mangampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang-kilala naman kung kikilatisin po natin, isa-isa yan. Lahat po yan starring, ika nga, kumbaga sa sine. Lahat po starring, hindi lang po yung ating mga superstar na mga artista, kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador. Ay ngayon, itong mga magagaling na grupo na itong magaling na grupo na ito, pinagsama-sama po natin. Lahat po ng pinakamagaling at pinakamabuti at pinakamasipag na mga nagsiservisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila. Kaya ako po ay napakapalad dahil naging madali po ang aking trabaho na maikampanya ang ating mga kandidato. Dahil po, napalad din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal po lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama, sila po ay aking kabalikat sa dami ng ating gagawin. Nakita nyo naman po yung video. Lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa Rizal, kundi hanggang sa buong Calabarzon po, ay kasama po yan. Para matapos po natin yung mahalagang programang yan, kailangan ko ang tulong ng ating mga senador. Kaya po, dandyan, kailangan ko po sila, dapat mahalal talaga sa Senado. Madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano. Naging senator na si Senator Lacson. Senator na si Senator Lapid. Senator Pacquiao. Senator Revilla. Si Senator Soto at saka si Senator Tolentino. Dagdag pa doon, si Senator Tito Soto, hindi lamang senador, naging Senate President pa. At napakagaling na Senate President dahil masasabi ko po yun, dahil ako, nung senador po ako, siya po ang aming Senate President. At nakikita po naman natin na makikita po natin na napakagaling niyang humawak ng mga 24 na senador na nagtatalo, na nagdidebate, ay lagi niyang nahahanapan ng paraan upang kami magkasundo at maituloy namin ang trabaho na ibinigay ninyo sa amin nung kami ay nasa Senado. Kaya po, wala na pong, sanay na po sila gumawa ng batas. Alam na po nila ang patakbo sa Senado. Alam na po nila kung sino ang kailangan kausapin. Alam na po nila kung paano pabilisin ang trabaho ng gobyerno. Ang kalahati naman po ng ating slate dito ay dumaan na po sa mababang kapulungan sa House of Representatives. Naging congressman po. Naging congressman po si Congressman Abalos. Naging congressman po Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya po, pag pinagsama-sama naman po ninyo, ay palagay ko, ako nga, lagi kong iniisip, kung ako naging kandidato bilang senador at hindi ako kasama sa grupong ito, ay baka magdalawang isip ako, nalalabanan ko itong mga ito, mahirap talunin itong mga ito dahil sila po ay talaga piling-pili, sila po talaga ay may mahabang record sa pagtulong sa taong bayan. Apat naman po sa ating mga kandidato, apat naman po sa kanila ay humawak ng itinatawag cabinet position. Bale, sila ay kasama sa kabinete. Unang-una dyan. Alam niyo po, nung bago akong upo bilang Pangulo, kailangan ko mag-appoint ng mga iba't ibang opisyal, mga kalihim ng mga lalaking departamento. Isa doon ay ang Department of Interior and Local Government. Iniisip ko, sino ang kilala ko
kaninong pangalan ang naririnig ko kapag pinag-uusapan ang mga issue tungkol sa local government. Dahil napakahalaga ang national government at saka ang local government ay magkasama, laging nagtutulungan. Kung hindi po, napakahirap pababain ang programa ng national government. May kilala po ako na naging mayor ng Mandaluyong at kinilala po bilang mayor dahil marami siyang natanggap na premyo. Yan po ay ang naging secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Si Senator Tolentino naman, si Tol, siya po ay, bago po pa siya naging senador, siya ay nasa MMDA, Metro Manila Development Authority po. Napakahirap na problema, napakahirap na trabaho po yan. Dahil siya, lahat po ng proyekto ng MMDA, nakasakop po lahat ng bayan, lahat ng lungsod ng Metro Manila. Kaya kailangan niya i-coordinate lahat po yan. Ngunit, kayang-kaya niyang ginawa. At nakita naman natin maraming pagbabago ang nangyari nung siya ay namumuno ng MMDA, si Senator Tol Tolentino. At saka Senator Tolentino po, ito lagi kong binabanggit para maunawaan ninyo kung gaano niya kamahal ang kanyang kababayan. Si Senator Tolentino po, nung panahon, pagkatapos lamang ng Yolanda, andun po kami sa Tacloban. Sa Leyte, umiikot po kami hanggang Samar. Talagang nagmamakaawa po kami sa national government noon na magpadala ng tulong, magpadala ng relief good, magpadala ng mga heavy equipment para maiasaayos namin, mahukay na namin yung baka sakaling may survivor pa. Ang una pong dumating na ahensya doon sa Tacloban, ang gulat po namin ay ang MMDA kasama si Senator Tolentino ang unang nagdala ng heavy equipment doon sa Tacloban. Napabilis po ang trabaho. Marami po kaming nasalba dahil sa kanyang ginawa. Andyan din po na humawak ng, sabi ko nga, ito, isa pa to, sinasabi ko nung umupo ako, DSWD, kailangan lagyan natin ng magaling na sekretarya. Dahil maraming gagawin, tutulong talaga sa mga tauhan, sa mga kababayan natin to pagka may pangangailangan. At iniisip ko, sino ang kilala ko na isang tao na buong araw at kuminsan buong gabi ay talagang ang buhay niya ay tinayanan niya upang tumulong sa taong bayan. At sino ba ay yun lamang na isang tao na yan lamang ang iniisip kung paano tulungan, lalo na hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga sikat, kung hindi yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan ng tulong. At sino pa at kundi si Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare Development. Kasama din po dyan si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson po ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung ahensya po niya ang namamahala para sa pagpaayos ng Region 8 dahil ng pagkatama ng bagyong Yolanda. At dinala po niya lahat ng kanyang galing, lahat ng kanyang kakayahan upang magpatayo ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang ayusin ang mga nasira para tulungan ang mga nasalanta, para matulungan ang mga biktima ng Yolanda. Yan po ay ang kanyang ginawa, kundi po sa kanya, hindi po nakarecover yung aming
probinsya, hindi po nakarecover ang mga komunidad sa region. Mataas ang approval rating ng pulis sa buong Pilipinas. Kaya naman po ay makikita po natin, leader po yan. Talagang marunong humawak ng tao, marunong gumawa ng trabaho at masalimuot po yung trabaho at masalimuot po yung problem, ang trabaho ng Chief PNP. At isipin ninyo, libo-libo ang kanyang kapulisan ay nahawakan niya ng mabuti at marami pong natulungan ng kababayan natin. Alam nila po ang trabaho ng gobyerno. Alam po nila kung ano ang pangangailangan ng taong bayan. Hindi na po sila, pagkaupo po nila, hindi mo na masasabi, naku, mag-aaral pa yan, magtatanong-tanong pa yan. Hindi na po. Mula sa unang oras ng unang araw ng kanilang pag-upo bilang senador, asahan po ninyo, sila ay nandyan na, ginagawa na po ang trabaho ng senador, ginagawa na po, nakikinig na po sa mga hinain ng ating mga kababayan at binibigyan po ng solusyon. Lahat po na yan. Ilan naman sila sa kanila, meron din po rin tayo na mga naging gobernador. Naging gobernador din po ng probinsya ng Pampanga. Baka kilala niyo ito. Ang probinsya ng Pampanga naging gobernador. Gobernador po, si Governor Lito. May isa pa po na naging gobernador po ng isang malaking lalawigan. At baka alam nyo po kung sino sa ating mga kandidato ay dati ay naging gobernador ng lalawigan ng Cavite. Palamukang alam ninyo. Ayan po, alam na po ninyo. Yung ating kinahahangaan na alam nyo, ang pagkakilala nyo po sa kanya ay bilang artista, action star. Ngunit, tahimik lang po. Hindi lang po yun ang kanyang ginagawa. Tahimik lang po. Tahimik lang pong nagtatrabaho. Nung siya ay nasa Senado, magkasama din po kami. At nakikita ko naman, seryosong-seryoso siya sa trabaho. At yung pag-aartista niya ay ginagamit niya para makatulong din. Kaya naman, itong ating naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, Governor Bong Revilla. Meron na tayong gobernador. Meron din tayo city mayor na kasama rito sa line-up ng alyansa para sa Senado. Ang naging city mayor po, nabanggit ko na po, si Mayor Benhur Abalos po ng Mandaluyong. Marami po siyang ibinabigyan po siya ng maraming pagkakilala at maraming premyo, hindi lamang galing dito sa Pilipinas, kung hindi po mga international na nag-aaral sa mga LGU. Ayan po ang nakita po nila ang magandang trabaho po bilang mayor ni Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Andito rin po ay si Senator Tolentino. Senator Tolentino, si Senator Tolentino, baka hindi nyo rin alam. Dahil alam nyo kung minsan, sinasabi ko sa ating
sa ating utol, ay sinasabi ko sa kanya, dapat pagmalaki mo yung mga ginagawa mo, ibalita mo sa tao. Ay napakatahimik po. Kaya siguro hindi nyo alam. Siya din po ay naging mayor ng lungsod ng Tagaytay. The mayor, kaya kabisado niyo po ang LGU. At baka alam nyo na rin ito. Alin sa lahat ng lungsod ng Pilipinas ang pinakamayaman? Alam nila, Makati. At sino ang mayor ng Makati? Ayan po, andyan po ang ating kaibigan, si Mayor Abby Binay. Lagi ko siyang tinutokso, sabi ko, madali lang naman. Huwag mo na ipagmalaki yung pagka-mayor mo sa Makati dahil madali ang trabaho ng Makati mayor. Dahil napakarami ang pera, napakaraming pondo. Ika na, hindi. Mas nagiging komplikado nga daw yung buhay niya. Pero, ang ginawa niya, ang solusyon niya, dahil marami siyang nakukuha pondo, dahil yung malalaking negosyo po, malaking korporasyon, nandun lang sa Makati. Ginamit po na upang hindi lamang pag-develop ng lungsod ng Makati. Ngunit kung pupunta po kayo ng Makati, kung tiga Makati po kayo, napakaswerte po ninyo. Dahil lahat po ng benepisyo ay binibigay ng lungsod. Lahat po ng benepisyo binibigay sa matatanda, binibigay sa mga bata, binibigay sa mga may sakit. Yan po ang trabaho ng ating butihing Mayor Abby Binay ng Makati. At di po natin kinakalimutan ang boses ng ating kababaihan. Tatlo po andito po, nagagandahan po yung tatlo naming kandidato rito. At nakangiti lang po yan. Ngunit, asahan po ninyo, napakatapang ninyan, napakasipag po niyan. Hindi nyo kailangan alalahanin na mawawala ang boses ng kababaihan dahil dandyan po sila at sila ay magiging boses ng kababaihan sa Senado. Sila ang magtatanggol sa karapatan ng ating mga kababaihan dito sa Pilipinas. Dahil batas ang trabaho ng mga legislator, ng mga senador at saka congressman, ay mabuti naman na 4 po sa ating lineup ay mga abogado. Andyan po, Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino, na naggalingan po. Alam niyo po, sa galing po nila na abogado, lagi kong sinasabi, kung wala silang pagmamahal sa bayan, kung wala silang pagmamahal sa kanilang kababayan, ay nagpayaman na lang po sila at nagtrabaho na lang po siguro. Ngunit, hindi po yun ang pinili nilang buhay. Nagsakripisyo po sila, hindi na baling yumaman o hindi, basta't makatulong sa taong bayan. Yan po ang ating 4 na abogado. At andyan po sila na handa na magserbisyo muli. At kung titignan po natin, baka akalain po ninyo, dito lang galing sa Luzon, sa Maynila lang, ang ating mga kandidato. Hindi po naman totoo yun. Dahil si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, ng Sarangani at ng Jensan ay doon po lumaki at doon po sumikat na naging boksingero na nagpalit na. Nung pagkatapos niya magboksing, nung kinilala na siya sa buong mundo, nagdala ng dangal dito sa ating bansa, ay siya naman ay nagserbisyo publiko. At siya, doon naman siya galing sa Mindanao. Kasama din po si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay taga Davao at sa Sulu. Dahil po doon na destino ang kanyang ama na naging bayani ng bansang Pilipinas. At baka po hindi ninyo alam na ang meron pong Senator Soto bago po kay Senator Tito Soto. Si Senator Vicente Soto po, na unang senador na Soto ay galing naman sa Cebu.
Kaya po, makita mo, galing po kung saan-saan ang ating mga kandidato. Sila po ay nalalaman po nila ang mga problema ng taong bayan sa bawat lugar, sa pinanggalingan nila, sa napuntahan nila. At malawak po ang kanilang kaalaman. Dahil yan lang po ang kanilang ginagawa, kundi magserbisyo sa taong bayan. Si Camille Villar naman, si Camille naman, ngayon nasa Las Piñas na po sila nakatira. Ngunit po, ang mga ninuno nila ay mga Ilonggo po. Kaya makita po ninyo, well represented po, maganda po ang representasyon ng ating linya, ng ating kagrupo, ng ating ticket sa lahat ng buong Pilipinas. Mga kababayan, palagay ko, dahil sa narinig nyo na po ang kanilang mga karanasan, narinig nyo na po ang kanilang mga binabalak na gagawin kapag sila ay ibalik ninyo, ilukluk ninyo sa Senado, ito po ay nakikita na po siguro ninyo. Ang tinutunguan po ng alyansa ay ang kapayapaan at ang kaunlaran. Ang kailangan po natin para mag-unlad tayo ay hindi po ang pananakot at paninigaw. At ang kailangan po natin ay ang solusyon. Hindi ang mga maiinit at maanghang na mga salita na wala namang kinalaman sa problema, wala namang kabuluhan sa buhay ng ating mga kababayan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit pa sinong mga dayuhan. Tayo lang, ang mga Pilipino, ay may karapatan na makinabang sa yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Sa laban naman kontra sa krimen at sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libo na Pilipino para lutasin ang problema na yan. Ang kailangan po ay dapat po tulungan po natin ang ating mga kapulisan, suportahan po natin ang ating mga LGU. Yan po ang solusyon. Hindi ang kaharasan na nakita natin na dapat wag natin uulitin. At hindi naman kailangan gawin, may paraan po para matuklasan natin o mabigyan natin ng solusyon ang problema sa kontradroga, ang problema sa krimen. Yan po ay aming paniniwala, yan po ang aming ipaglalaban. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan. Yan po ay tuluyang pagsuporta sa ating mga kababayan, sa ating mga law enforcement, sa ating mga sundalo, sa ating po lahat po na nagsiservisyo sa tao. Sa pagdating naman po ng ekonomiya, huwag na po tayong babalik dyan sa mga illegal na negosyo kagaya na po ng Pogo. Nakita naman po ninyo nangyari. Yung mga Pogo na yan ang naging pugad ng kaharasan, naging pugad ng krimen. Kaya binan na po natin yan, ay hindi po yan ang solusyon para sa trabaho, para sa taong bayan. Ang solusyon po ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, nakilala niyo na po, nakita niyo na po ang aming ipinaglalaban. Narinig niyo na po ang aming panindigan. Narinig niyo na po kung ano ang aming balak gawin kapag sila ay nandyan na sa Senado
ang iisa lamang na aming iisipin kung paano tulungan ang taong bayan, kung paano pagandahin ang Pilipinas, kung paano pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang aming layunin. Yan po ang aming ipaglalaban. Yan po ang alyansa. Kaya po, sa Mayo po, huwag na kayong magdalawang isip. Alyansa all the way! Alyansa sa bagong Pilipinas. Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa para sa bagong Pilipinas! At ang daming minimiti at hinahangat. Hangat ko'y tagumpay natin lahat. Rizal, buksan ang mga ilaw at buong puso nating iwagayway ang bandila ng Pilipinas! Hangat ko'y Tagumpay natin